Romans 5 verse 12 to 21. When Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death. So death spread to everyone. For everyone sinned. Yes, people sinned even before the law was given. But it was not counted as sin because there was not yet any law to break. Still, verse 14, everyone died. From the time of Adam to the time of Moses, even those who did not disobey an explicit commandment of God as Adam did, now Adam is a symbol, a representation of Christ who was yet to come. But there is a great difference. Everybody say, great difference. Say it again with an attitude, great difference. There is a great difference between Adam's sins and God's gracious gift. For the sin of this one man, Adam, brought death to many. But even greater is God's wonderful grace and His gift of forgiveness to many through this man, Jesus Christ. And as the result of God's gracious gift, it is very different from the result of that one man's sin. Bakit daw po? For Adam's sin led to condemnation. But God's free gift leads to our being made right with God even though we are guilty of many sins. Sino sa inyo ang grateful that even though we are guilty of many sins, we are being made right before the Lord? For the sin, verse 17, for the sin of this one man, Adam, caused death to rule over many, but even greater is God's wonderful grace and His gift of righteousness for all who receive it will live in triumph. Everybody shout that with me. Live in triumph. In the New King James translation, it says, reign in life. Those who will receive this grace will reign in life over sin and death through this one man, Jesus Christ. And yes, Adam's one sin brings condemnation for everyone, but Christ's one act of righteousness brings a right relationship with God and a new life for everyone. Because one person disobeyed God, many became sinners. What a tragedy. But here comes the blessing. But because one other person obeyed God, many will be made righteous. And God's law was given so that all people could see how sinful they were. But as people sin more and more, God's wonderful grace becomes more abundant. In New King James, as sin increased, grace abounds much more. So just as sin ruled over all the people and brought them to death, now God's wonderful grace rules instead, giving us the right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ our Lord. And everybody say amen. I entitled this message, Forgiven and Justified. Forgiven and justified. How many of you are grateful that you are forgiven and been made right before the Lord? Forgiven and justified. And that happened, my friends and family, that happened because Jesus Christ, the one man, capital M, gave His life for you. And many people are asking me, Pastor, posible ba talaga na ang aksyon ng isang tao ay pwedeng makapagpabago ng direksyon ng mundo? Think about our history. Are you familiar with Albert Einstein, for example? Sa Albert Einstein, iisang tao lang, iisang isip, pero siya ang nag-open sa atin para mas maintindihan natin yung concept ng time and space. Even yung concept ng energy is because of the genius of Albert Einstein. You probably heard about Isaac Newton. Si Isaac Newton ang nag-open sa atin ng idea about modern science. Physics is good at it. Martin Luther King Jr., because of his bravery and courage, prinomote niya ang social equality, civil rights, prinomote niya, na walang discrimination between white men and black men. Hindi nyo na yata naabutan yung mga taong ito. Steve Jobs. Kilala nyo na si Steve Jobs? Si Steve Jobs, isang tao, isang isip, pero yung kanyang concept, yung kanyang idea, yung kanyang isip, sa pamamagitan ng pag-i-introduce niya ng smartphone, our lives and our technology have been changed forever. This is the concept na pinopromote po sa atin ni Apostle Paul through Romans chapter 5, especially on verse 12. Kung babalikan natin yung verse 12, sabi ng scripture, sa pamamagitan daw po ng pagsuway ni Adan sa Panginoon, lahat ng tao ay nagkasala. Even though hindi ikaw yung nag-commit, dahil si Adan ang nagkasala, ang buong humanity ay naapektuhan ng pagkakasalang ito. And yes,
hindi ka present doon sa Garden of Eden nung tinukso si Adam and Eve, pero kahit hindi ka present, you are represented by Adam. Si Adam ang naging representative natin na nung bumagsak siya, ang buong humanity bumagsak. What a tragedy. But in the same token, kung paanong yung isang kasalanan ni Adan ay naghatid po ng kapahamakan at kamatayan sa bawat isa sa atin, more than 2,000 years ago, yung pagsunod ng isang Jesus, come on, amen, ay naghatid naman ng katuwiran at kapatawaran sa atin. Think about what I just said. Wala ka doon sa lugar kung saan ipinako si Jesus. Hindi ka pa buhay more than 2,000 years ago. Kaya kung nirereklamo mo, for example, na wala naman ako doon kay Adan, bakit ako nadamay? Eh di dapat nirereklamo rin natin, wala tayo noon more than 2,000 years ago. Pero dahil sa pagsunod ni Jesus, ikaw at ako ay nakatanggap ng kapatawaran at ikaw at ako ay nakatanggap ng katuwiran. Come on now, palapakan natin ang ating Panginoon. So ibig sabihin, ang sabi ng scripture, when Adam sinned, nung nagkasala si Adan, pumasok ang kamatayan sa atin. We were never meant to die. Alam niyo po ba yon? That God did not create us to die in the first place. Lahat tayo hindi dapat mamamatay. But because of that one sin, that sin entered the world, and because sin entered the world, death entered the world. Yun din siguro ang dahilan kung bakit pag tayo ay namamatayan, hirap tayong tanggapin. Because maybe our bodies and our lives are not meant to grieve. Because in the first place, wala ka dapat pagluksaan kasi hindi dapat tayo mamamatay. But because of one sin, ang sabi ng scripture, dahil sa kasalanan ni Adan, pumasok po ang kamatayan. Isang katunayan lang po ito mga kapatid, na ang kasalanan ni Adan ay hindi basta private mistake. Ito po ay pag-expose ng Panginoon sa tunay na kondisyon ng tao. Na si Adan po ay hindi lang nagkasala para sa kanyang sarili, nagkasala siya bilang head of humanity, bilang representative ng humanity. Ang point ni Apostle Paul, yung isang tao na ito ay kayang i-shape ng kanyang representative. That when Adam fell, all of humanity fell with him. Ang sabi ng verse 12, balik mo anak, and because of what Adam did, Adam's sin brought death. Are you reading with me? Yung kasalanan ni Adan, naghatid ng kamatayan, at yung kamatayan na yan ay kumalat sa lahat. For everyone sin. Ibig sabihin po, ang kamatayan hindi lang biological. That when we sinned, we don't just die, death spread to everyone. Now, let me just clarify. Si Adam and Eve, nung kinain po nila yung bunga ng kaalaman ng tama at mali, yung lansones, naalala po ba niyo yun? Nung kinain ni Adam and Eve yung lansones, in case lang may naniniwala, hindi po lansones yun. Okay? Nung kinain ni Adam at ni Eva yung bunga ng kaalaman ng tama at mali, di ba sabi ni Satan sa kanya, totoo ba sinasabi ng Diyos na kapag kinain nyo to, mamamatay kayo? Now, God is not saying that when you eat the fruit, you will die instantly. That pagkakain mo, bigla ka na lang magko-collapse. Hindi yun ang ibig sabihin niya. But because we were never meant to die, the moment na kinain ni Adam and Eve, yung lansones na yon, they started to age. They started to die. Hindi pa siya biglang namatay, pero nagsimula ang kamatayan because of sin, death spread to everyone. Are you following so far? Are you following so far? Katulad ng dahon. Yung dahon, pag tinanggal mo po siya dun sa puno, hindi siya magiging brown agad. Kasi di ba pag brown na siya, most likely patay na siya. Pero pag tinanggal mo siya sa puno, hindi siya magiging brown, pero hindi ibig sabihin buhay pa siya. Patay na siya, nagsisimula na yung decay. It's dead already, pero you cannot see it yet. Ganun na nangyari kay Adam and Eve. They're still talking, they're still in the Garden of Eden, but the next thing they knew, nawala na sila. Because death is more than just biological. Death is actually separation from God's presence. The moment they ate that lanzones, come on somebody, the moment na kinain nila yung bunga ng kaalaman ng tama at mali, instantly they were separated from God's presence, and that separation is called death, spiritually. Tayo po ay namatay dahil tayo ay naseparate sa ating Panginoon. And let me tell you these things. No, mawala na ang lahat sa buhay mo, wag lang ang presensya ng Panginoon. Because you can survive without a job, you may survive without a business, but you cannot survive without the presence of the Lord. As long as you have the source, as long as you have the presence of God, I believe na lahat ng resource na inaalala natin ay pagkakaloob pa rin ng ating Panginoon. So death is not just biological. It is the consequences of our separation from the Lord. Verse 13.
And yes, people sinned even before the law was given. The law that Apostle Paul was talking about is the law of the Ten Commandments. Na sinasabi ni Apostle Paul, yes, ang tao nagkakasala na bago pa ibigay ang Ten Commandments. Because if you know your Bible, ang Ten Commandments, dumating ho yan Exodus 20. So lahat nung nabuhay before Exodus 20, ang sinasabi ni Apostle Paul, hindi porket wala pang batas, hindi na sila nagkakasala. Because of Adam's sin, nadamay tayong lahat, so ibig sabihin sila man makasalanan. Yun nga lang, dahil walang law at that point, hindi ma-pinpoint kung ano talaga yung offense na kanilang pinagkulang sa Panginoon. Are you following so far? Halimbawa, yung isang pader, pininturahan mo ng puti, pag umihi ka dun sa pader, gabi naman mga example, umihi talaga. Okay, pag umihi ka sa pader, maaring pag sinaway ka, ba't ka umiihi dyan? Bawal ah. Teka lang, wala naman nakalagay eh. Pero hindi porket walang nakalagay, hindi siya mali. Pero nung nilagyan mo siya ng bawal umihi dito. Napansin nyo ba? Kung saan nakalagay yung bawal umihi dito, dun yung pagkapanghi-panghi. Kung saan nakalagay yung bawal magtapon ng basura, dun yung ang dami-daming basura. You know what? Because the principle stays the same. The strength of sin is in the law. Pag walang nakalagay, madalas walang gumagawa eh. Pero pag may nakalagay na, bawal magtapon. Sige nga, try ko nga. Bawal daw ha. Bawal umihi. Bakit? The strength of sin is in the law. Pero hindi ibig sabihin wala yung sign, hindi ibig sabihin hindi siya mali. Ganun na sinasabi ni Apostle Paul. Balik mo yung verse 13 na. Ang sinasabi niya, people are sinning even before the law was given, but here's the catch. It was not imputed. It was not counted as sin because there was not yet any law to break. Nagkakasala, pero it was not counted or imputed to them as sin because there was no law to break. For example, kapag ikaw ay nagdadrive sa expressway at ikaw ay 120 kilometers per hour, hindi ibig sabihin nun na porket walang signage na do not overspeed, ay hindi ka nag-overspeed. But the moment na nilagyan mo siya ngayon at sinadya mo pa rin mag-overspeed, ibang usapan yun. Yeah. Halimbawa yung mga estudyante sabihin nila, pwede kayo mag-cutting? Wala naman sinabi nanay ko pwede mag-cutting eh. Pero hindi porket walang sinabi nanay mo na bawal, hindi siya mali. Pero the moment na sinabi ng nanay mo, wag na wag kang magka-cutting, gugupitan kita. Ay, come on now. Ang slow. Okay. Cutting. Okay. Pero the moment na sinabi na ng nanay mo yun, huwag ka at ginawa mo pa rin, ibang usapan yan. Ibang usapan yan. Yung sinasabi ni Apostle Paul rito. Amen? But it doesn't mean na ang tao innocent. Kahit na wala pa yung law, hindi innocent ang tao. Because of sin, it brought death. And because we have death, we have separation from God's presence, we have offended the Lord. Anong sinasabi ni Apostle Paul? Simple lang mga kapatid. Fasten your seatbelt. Ang sinasabi ni Apostle Paul is this. Ang totoong problema ng tao ay hindi lang yung sumusuway siya sa utos. The real condition is not just law breaking. Ang tunay na kondisyon, baluktot ang buhay ng tao. Dahil sa kasalanan, hindi tayo matuwid, kaya nga baluktot. That is why Jesus did not come to the earth, hindi po pumunta ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo para i-improve lang ang ating ugali. Jesus did more than that. Hindi lang gusto ng Diyos na bumait ka. Ang gusto talagang gawin ng ating Panginoong Hesus, hindi lang bumait tayo dito sa mundo, kundi i-restore yung identity na nawala dahil sa pagkakasala ni Adan sa atin. Come on now. Are you grateful that Jesus did not come on earth para lang pabaitin tayo? Because Christianity is not just behavior modification. Christianity is all about reintroducing o ibalik tayo doon sa ating tunay na identity. It's all about heart transformation, my friends and family. So as sinasabi ni Apostle Paul dito, because we sin, it was not counted as sin because there was not any law to break. But again, hindi porket wala pang law, ay ibig sabihin hindi na nagkakasala. But the moment binigay ng Panginoon yung Ten Commandments, na-realize natin kung gaano tayo karumi sa harapan ng ating Panginoon. Pero hindi Ten Commandments ang gumawa ng kasalanan. In-expose ng Ten Commandments kung ano mali sa tao. Come on. Amen? Halimbawa, yung bahay mo pag makalat, madilim, pag madilim ang bahay at makalat, hindi mo makikita yung kalat. Pero the moment na binuksan mo, come on,
The moment na binuksan mo ang ilaw, makikita mo lahat ng kalat. Question, yung ilaw ba nagkalat? Hindi. In-expose lang ng ilaw yung mali na sa bahay. Ganun ang ginawa ng law sa atin. Ganun ang ginawa ng Ten Commandments. Amen? Mali na ang pagsisinungaling, pero nung inutos ng Lord, thou shalt not lie, it exposes the real condition of humanity. So ini-expose ni Apostle Paul sa bawat isa sa atin, the real problem of humanity is not just law-breaking. Ang tunay na problema, baluktot ang ugali, baluktot ang buhay ng tao. That's why we need Jesus Christ. That's why Jesus Christ is necessary, because you cannot save yourself based on how good you are. You can only be saved based on the goodness of God. When He died on the cross for you, when He gave His life for you, when He was wounded and nailed at the cross, when He died, buried, and finally rose again from the dead, when Jesus said, "It is finished," tetelestai, it's paid, bayad na. Hindi sinabi ni Jesus, "I am finished." Sabi niya, "It is finished." Because He was on assignment on that day. Amen? That when He died on the cross, nung ang ating Panginoong Yesus ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan mo at kasalanan ko ay napunta sa katawan ng ating Panginoong Yesus. But after all our sin, shame, and guilt ay napunta sa katawan ng ating Panginoong Yesus, and finally, after all of this, si Jesus Christ, nakapagsalita pa rin, sinabi niya, "It is finished. It's paid." Bayad na ang iyong utang. Amen? How many of you are grateful? Binayaran na ni Lord hindi yung utang mo sa kumari mo, kundi yung... Amen? Palapakan natin muli ang ating Panginoon. Amen? Let's continue reading. Amen? Verse 14. Still, everyone died. From the time of Adam to the time of Moses, even those who did not disobey the explicit commandment of God as Adam did. Now, Adam is a symbol, a type. Everybody say type. Type it in a comment section. Type, T-Y-P-E, is a type, a representation of Jesus Christ who was yet to come. Ano sinasabi ho rito? Amen? Ang sinasabi ng scripture dito, si Adam daw po ay simbolo, a representation. Balik mo yung verse. Kanino po? Of Jesus Christ. So ibig sabihin, may totoong Adan, pero si Adan po ay type, representation ng mas matinding parating na ang pangalan ay Jesus Christ. Are you following so far? Now, ano ibig sabihin ng type? Yung type po is actually a prophetic pattern. Ang type po is lahat ng bagay o tao in the Old Testament that foreshadows the greater things that is to come. Amen? Tignan niyo po yung nasa segment niyo. May anino po ba? May shadow kayo? Yes. Yakapin niyo nga po yung shadow? Hindi. Pero yung shadow, binibigyan tayo ng clue ng shadow kung ano itsura ng tao. Kaya po kung payat tayo, hindi tayo tataba sa shadow. On the same manner, kung medyo malaki tayo, hindi tayo papayat sa shadow. Pero yung shadow, clue ng totoong laman. So sinasabi ng Apostle Paul, si Adan ay shadow ng totoong paparating na ating Panginoong Hesus. Adam is a type of Jesus Christ. Kaya nagsimula si Apostle Paul ng similarity and contrast. Kinumpare at hinambing ni Apostle Paul ano ang ginawa ni Adan at ano naman ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ito ang summary ng kanyang sinabi. Si Adan, nung nagkasala, he acted as a representative of all of humanity. But in the same way kung paanong si Adan ang representative ng lahat at nagkasala ang lahat, ang ating Panginoong Hesus naman, nung sumunod at naipako sa krus, nung siya'y namatay at muling nabuhay, yung kanyang ginawa naman po bilang ating representative, ay naghatid sa atin ang katwiran at naghatid sa atin ang kapatawaran. Yung ginawa ni Adan, isang kasalanan na akaapekto sa lahat. Pero yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, isang pagsunod pero nakarating sa bawat isa sa atin. Meaning, si Adan ang shadow, si Jesus ang substance. Sabi ni Adan, nung ako'y bumagsak, bumagsak kayong lahat. Pero ang sabi ng ating Panginoong Hesus, sa aking pagsunod, kayong lahat will rise with me. Kayong lahat will be forgiven and declared righteous. Verse 15, kaya there is a great difference between Adam's sin and God's gracious gift. Everybody read this with me.
For the sin of this one man, Adam, brought death to many. Basa po. But even greater is God's wonderful grace. How much more? And His gift of forgiveness to many through this other man, Jesus Christ. And yes, si Adam at si Jesus parallel. But we have to understand that Jesus is so much greater. Because yes, ang ginawa ni Adan ay naghatid ng kasalanan sa atin, but how much more? Much more ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Sabi dito sa text natin, but even greater. Ibig sabihin, kung ang ginawa ni Adan ay naghatid ng malaking problema sa mundo, ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, how much more powerful is God's grace? Kung ang ginawa ni Adan ay naghatid ng kamatayan, ang ginawa ni Jesus ay naghatid ng grace. At hindi lang grace, hindi lang enough grace, abounding grace. Abounding grace. Ibig sabihin, sobra-sobra. How much more? Kung si Adan naghatid ng sumpa sa humanity, ang regalo ng ating Panginoong Yesus, nung binili niya tayo sa pamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, ay naghatid sa bawat isa sa atin ng buhay na walang hanggan. When you were born, lahat tayo na nabuhay because of sin were condemned. All of us will go to hell. But when we were born again, nung tayo ay nabuhay na maguli, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus, we have received justification of our sin. Pinawalang sala tayo ng ating Panginoong Yesus. Hindi ko alam, siguro baka hindi masyadong good news sa inyo yung justification kasi feeling nyo hindi naman kayo masyadong makasalanan. And I heard it sometimes, sabi niya, Pastor, alam niyo si Lord, kung pagliligtas lang ang usapan, hindi siya masyadong mahihirapan sa akin. Narinig ko na talaga. Yung sabi niya, kasi hindi naman ako masamang tao katulad ng iba eh. Pero let me tell you this. Your standard of good is different from God's standard of good. Listen to me, church. How many among you wants to go to heaven? Sige, hindi ko na kayo tatanungin ng pangalawang tanong ha. Hindi ito set up. Sino sa inyo gusto pumunta ng langit? Kilala nyo na ako, ayaw nyo na magsalita. Gusto natin mapunta lahat sa langit. Ang tanong, ano requirement ng langit? Ang requirement ba ng langit, mabait? Si San Pedro may hawak na manok. Sabi niya, Brad, ano nga to? DNA. Brad, kasalanan ka daw ah. Hindi ka pwede rito. Masama ka, baba ka dun. Ganun ba? No. It's not about how good you are. In fact, ang requirement ng langit, perfection. So kahit ikaw ang pinakamabait na tao sa mundo, hindi ka pa rin qualified. Kasi ang standard ng mundo, perfection. Question, tignan mo katabi mo. Wow, perfect. Perfect ba siya? Hindi. So lahat tayo hindi qualified. Amen? So hindi mo madadaan sa bait ang Diyos. Papunta sa langit. Minsan may naglapis sa akin, pagkatapos ko mag-preach, sabi niya sa akin, Pastor, tatapatin na kita. Hindi po kayo maliligtas pagdating ng ating Panginoon. Bakit naman po? Kasi kami lang ang maliligtas. Wow, exclusive yarn. Kayo lang. Of course, hindi ko sinabi yung pastor ako eh. Sinabi yun. Sa inyo ko lang sinabi yun. Na-wonder ako eh. Kasi sabi niya, tinanong ko, nag-follow up question ako, kung kayo lang ang maliligtas, paano kayo nakasiguro? Kasi sinasabi ng Biblia, kailangan lagi kang dumadalo sa mga pagtitipon para ikaw ay maligtas. Sabi ko, ganun pala. Sabi ko, kung ang basihan ng pagpunta natin sa langit ay yung dami ng pagdating natin sa church, ilan yun? 444 ba? 776 ba? Kasi kung sasabihin mo sa akin ngayon yung number, aaraw-arawin ko nang pumunta sa church, kasi baka mamaya bukas wala na ako, tapos sabihin ni Lord sa akin, sa langit ka sana, kaso kulang ka 2. Diba? Doesn't make sense, isn't it? Saklap nun, di ba? 2 lang. Sana ba lang sinabi nyo sa akin, 476 pala. Kulang akong 2. May mga magsasabing, ang susi ng kaligtasan ay kailangan magbasa tayo ng Bible. Same question, ilang chapter? Kasi kung ang pagbabasa ng Bible ang susi, sabihin nyo na sa akin ko ilang chapter para basahin ko niyan ngayon. Paano kung kinulang ako? Pagdating ko sa langit, nako, Brad.
Ligtas ka sana, kaso kulang ka ng 4.5, nakatulog ka doon sa, nakatulog ka. Hindi mo nabasa ng buo. Ano ang point? Walang kahit anong ginawa mo dito sa mundo. Ang pwede mong gawing pambayad para tanggapin ka ng langit. Your goodness is not good enough for you to be able to enter into heaven. Kaya nga sabi ng scripture, John 3:16, because God so loved the world, He gave His only Son, so that whoever will believe in Him. You just have to believe that Jesus Christ bled and died for at the cross. And think about this, maraming religious people hindi tatanggapin yan. Amen? Because you need to do this, you have to do this. Tatandaan nyo to, Christianity is never about a do, a da, aha. Christianity is all about what Jesus Christ has done. It's all about what Jesus Christ has done. Amen. So ibig mo ba sabihin, Pastor, hindi na kami magbabasa ng Bible? Now, let me just tell you this. Alam niyo po, dapat, pag hindi po kayo nakapagbasa ng Bible, huwag kayong magigilty. Ayan na naman, kakat nyo na naman to sa TikTok. Hindi nyo muna ako antayin matapos, kakat nyo sa TikTok, ka-upload nyo, sasabihan nyo akong false prophet. Sabihan nyo false prophet. Nakita ko na yan. Nakita ko na yan. Patapusin niyo ako. Okay? We're living in a different world today, okay? Pagka hindi ka nakakapagbasa ng Bible, hindi ka dapat nagigilty. Dapat nagugutom ka. You know, there's a difference, right? Halimbawa, hindi ka nakapagbasa ng Bible, nagigilty ako, bakit hindi ako nakapagbasa ng Bible? So anong gagawin mo? Di ba basahin mo para mo wala yung guilt feeling? Amen? So it's all about do, ahaha. But, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, nagugutom ka, ibig sabihin nun, is part of who you are, your life. Amen? Na kapag hindi mo nagawa, may kulang sa'yo. At dahil kulang siya, hahanapin mo siya. Hindi lang para mapunta ng langit, kundi part siya ng buhay mo. Naunawaan niyo ako. Sino po sa inyo hindi naligo kanina? Grabe naman, tinapik nyo talaga katabi mo. Brad, aamoy kita eh. Ikaw yata yung sinasabi ni Pastor. Kung hindi kayo nakaligo, okay? Kung hindi kayo nakaligo, huwag kayong magigilty. I mean, normal na, di ba? I mean, di ba? Naku, nagigilty ako ngayon. Bakit? Di ako nakaligo eh. Pero di ba, hindi mo siya ginagawa para punan yung guilt feeling. Walang pumipilit sa'yo na maligo. Right? Bakit? Kahit na late na ako, isisingit ko siya kasi parte siya kung sino ako. Yun ang ibig sabihin. Amen? Because our human nature is bent, baluktot. We need a Savior. And come to think of it, imagine ninyo mga kapatid na kayo'y nalulunod at wala kang kakayanang tumawag sa Diyos ng tulong. Alam ko, at some point, naranasan nyo na yan eh. Na dumating ho kayo sa punto ng buhay ninyo, na sobra kayong drown, sobra kayong nalulunod, na kahit tumawag man lang ng tulong, hindi nyo na magawa. Because you're so busy trying to survive. And yet, kahit hindi ka humingi ng tulong, may isang Diyos na bumaba mula sa langit. Na kahit hindi pa nabuksan yung mata mo, wala ka pang kakayanang makakita, nakita na ng Panginoon more than 2,000 years ago, nakakailanganin mo ang kanyang tulong, na ibinigay ng Panginoon ang kanyang sariling buhay para sa iyo at para sa akin. Amen. So think about this, hindi dumating si Jesus dito dahil humingi ka ng tulong. Dumating ang ating Panginoong Hesus dito kasi alam niyang kailangan natin ng tulong. Na kahit anong magagandang bagay na gawin natin dito sa mundo, hindi po yan ang magka-qualify sa atin para tayo mapunta ng langit. Ano magka-qualify? Yung relasyon mo sa Diyos. Yung relationship na yan, na pinaniwalaan mong si Jesus ay namatay para sa akin. Si Jesus ay nilibing para sa akin. At si Jesus ay muling nabuhay para sa akin. Amen. Amen. And praise God. Amen. Maraming... It will end a lot of religious belief that we have. Nakala natin, it's all about our doing. Alam nyo, kahit na magbago ang doing, kung hindi nagbabago ang being. Mangangamoy ka.
Amen? Alam nyo, hindi porket nasa Amerika ka, magmumukha kang Amerikano. Right? Kahit naggawin mo yung ginagawa nila doon. Kahit hindi ka kumain ng kanin, Pilipino ka pa rin. Mangangamoy ang pagiging Pilipino mo. Bakit? Pag lumabas ka, naka-jersey ka. Terno pa yan. Number 5. Anong ibig ko sabihin? Kahit anong gawa mo, hindi mapapalitan yung identity mo. Kahit nga magbago ka ng passport, alam mo sa puso mo. Adobo pa rin ang favorite mo. Naghahanap ka pa rin ng kanin. Why? It's not about what you do. It's your being. Ikaw yun eh. Hahanap-hanapin mo siya. Amen. Kaya ko iniisip, sino sa inyo ang makakapag-agree sa akin na kapag hindi ka nakaka-attend ng church, hindi ka nagigilty. Pero pag di ka naka-attend, parang may kulang. O di ba? Kasi party siya na. Hindi ka nagigilty. Kailangan ko nang pumunta. Hindi. Because it's part of your being. It's part of who you are. Can't miss it. So it's not about Pastor Stephen, not about the church, hindi yung katabi mo. It's all about Jesus after all. Because you know, alam mo si Jesus ang nagbayad ng iyong mga kasalanan. Amen? Muli natin palapakan ng Panginoon. Amen? Kaya ang sinasabi ng verse 16, kaya yung resulta ng gift ng Diyos ay ibang-iba sa resulta ng ginawa ni Adan. Kasi yung ginawa ni Adan naghatid ng kamatayan, pero ang ginawa ni Jesus naghatid ng regalo sa atin. Amen? Sino sa inyo gusto ng regalo? Pasinin niyo po sa Bible, every time binabanggit ang salvation, lagi pong binabanggit ang kaligtasan as gift. Regalo. Anong difference ng gift? Katulad ng, for example, ang more famous contrast is Romans 6:23. For the wages of sin is death. Amen? Pero ang gift ni Lord is eternal life. So ang salvation is a gift. Amen? At ano ang wages ng sin? Death. Ano difference ng wages tsaka ng regalo? Yung wages, sweldo yun. Di ba? Kaya siya sweldo kasi pinaghirapan mo. Halimbawa, kung ang sweldo ay every 15 o every quincenas, at nung quincenas, ine-expect mo ang sweldo mo 42,000, sana all, ine-expect mo 42,000, tapos 35 lang ang dumating sa ATM mo, mananahimik ka ba? Kahit yung Department of Labor and Employment, kakalampagin mo yan. I feel violated, I feel abused. Bakit? 42,000 dapat, ba't 35 lang? At bakit mo pinaglalaban? Deserve mo, pinaghirapan mo yun eh. Amen? Pero meron ba ditong pumupunta pa kayo sa dole para sabihin, pwede mo ba magreklamo? Yes, bakit? Nung Pasko, di ako binigyan ng regalo ng kasama ko eh. Hindi ka magre-reklamo kasi ang gift, may free will. Amen, sino po dito gustong-gusto nyo ang nagbibigay ng regalo? Baliktad pala tanong ko. Sino po sa inyo gustong-gusto na makatanggap ng, gusto nyo lang tumatanggap makatanggap ng regalo? Ano po mararamdaman nyo kunwari nakatanggap ka ng regalo sa kaibigan mo? Sabi ng kaibigan mo, boss, sobrang love na love kita, na-appreciate kita, kaya this Christmas, ito regalo ko sa'yo, mamahalin yan. Ikaw naman, wow, grabe maraming salamat Grabe na alala mo pa talaga ako. Oo, huwag ka mag-alala. Pero pag nakaluwag-luwag ka, bayaran mo na lang. Nandiyan sa lobby yung resibo. Does it make sense, right? Bakit mo ko bibigyan ng regalo kung mag-aantay ka naman ng kapalit? Amen? Kaya tatandaan nyo to, since salvation is a gift, you can never earn salvation based on how much you do or work. But salvation will always produce something in us. Amen? Hindi po pwedeng naramdaman mo ang pagmamahal ng Lord na walang magiging epekto ito sa iyong buhay. It will always have an effect. Kasi ang sabi nga ni Apostle Paul, yung ginawa ni Adan may epekto. How much more, kapatid? Kaya ang pagbabasa ng Bible, hindi pilit. Ang pagpipray, hindi pilit. Ang pagpunta sa church, hindi pilit. Because you do this as a response. You don't come to church para maging matuwid sa harapan ng Panginoon. You come to church because you've been made righteous in the eyes of God. Kaya mo siya ginagawa. Malaki po ang difference. Ang kabayo po hindi pwedeng nasa likod ng karwahe. Dapat kabayo muna bago kalesa. Hindi mo siya pwedeng pagbaliktarin. Dapat you have this idea first. You know it in your heart that God loves you so much. And in return, dahil mahal na mahal ka ng Panginoon, you respond to that love. You come to church, you attend the church, you read your Bible, you pray. Not your way to heaven, but because Jesus paid your way to heaven. Palapakan natin muli ng malakas ang Panginoon. Amen? Okay.
So ibig sabihin, sabi ng verse na ito, but God's, let's look at verse 16 please. But God's free gift leads to our being made right with God even though we are guilty of many sins. Tingnan niyo yung contrast ni Apostle Paul rito. Sabi niya, si Adan, nung nagkasala, yung act niya ay nakadamay sa ating lahat. Pero iba ginawa ni Jesus Christ. Kasi si Adan, nung nagkasala, lahat nadamay. Pero nung si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi lang po namatay si Jesus para sa kasalanan ni Adan. Namatay ang ating Panginoong Hesus para sa kasalanan ni Adan at kasalanan mo. Kaya mas maganda ang ginawa ni Jesus Christ. Because He did not just die for Adam. He died for you. He died for me. Sana naman po, walang kalyo ang puso natin. Every time maririnig natin yung katagang mahal tayo ng Diyos. Because that's the very essence of why we are here in the first place. God loves you so much. God loves you so much. He gave His life for you. He cares for you. He doesn't want for you to go to hell. Ang gusto ng Panginoon, makasama natin siya doon sa kalangitan. Amen po mga kapatid. Pinatunayan lang po sa atin dito. Kung si Adan, pinatunayan niya po kung gaano makapangyarihan ang kasalanan, mas lalong pinatunayan ng ating Panginoong Hesus kung paano mas makapangyarihan ang grace ng ating Panginoon. Kasi hindi lang po tayo pinatawad ng Panginoon, tayo po ay ginastify ng ating Panginoon. Ano difference? Sino sa inyong grateful na kayo ay pinatawad ng ating Panginoon? Taas nga po kami lahat ng grateful na pinatawad ka ng Panginoon. Come on. What a beautiful news. But you are not just forgiven. You're justified. Justification is actually a judicial term. Ginagamit sa korte yan. Anong ibig sabihin ng justified? You are declared not guilty. So hindi ka lang pinatawad, dineclare ka ni Lord na not guilty. But this justification is so strong na hindi lang siya basta not guilty, kundi not guilty na, pero is it as if you did not sin at all. So it's one thing to believe, I am forgiven, thank you Lord, salamat sa sukulang biyaya mo. Ay, malaking bagay yon na pinatawad ka ng Diyos. Pero hindi ka lang basta pinatawad ng Panginoon. Kasi kung pinatawad ka niya, binura niya kasalanan mo. Pero hindi ka lang niya basta pinatawad. Dineclare ka niyang righteous. At nung pinatawad ka, not guilty ka. Pero nung dineclare kang righteous, nilagay ng ating Panginoong Hesus yung kanyang katuwiran sa atin. Hindi ikaw yung gumawa ng katuwiran, pero si Jesus ang naglagay ng katuwiran. Because of what He did, nilagay niya yung katuwiran sa atin. It was imputed for us. What a beautiful news. So you are not just forgiven, you're justified. Amen? At alam mo kung gaano tayo, ikaw lang nakakaalam. Ako lang ang nakakaalam kung gaano ako kasama. Ikaw lang nakakaalam kung gaano ka kasama. At maaari sabihin mo, yung katabi ko parang hindi niya masyadong kailangan niya kasi buong buhay nito nasa church to eh. Pero itong katabi ko sa kanan, mukhang ito kailangan niya eh. Kasi nung nagkaroon ng halalan sa impyerno, na-nominate to bilang kanang kamay ng diablo eh. Grabe halang ang kaluluwa nito eh. Pero yan ang gusto ko sa grace eh. Ang grace ni Lord, nilagay tayo lahat sa parehong ground. Na hindi porket 10 years ka ng Christian at siya 1 year pa lang. Sa grace ng Lord, mas lamang siya. Hindi, lahat tayo. Lahat tayo kailangan natin ng grace at lahat tayo binigyan ng Lord ng grace. Amen. Ulitin ko. I still remember many years ago, may narinig ako, basta ako, pastor, ayoko ng grace, gusto ko lang mercy, mercy. Okay na ako sa mercy. But you don't understand what you're saying. Amen? Grace is for you to receive something you don't deserve. Amen? Ano difference? Oh, justice, mercy, grace. Basic theology, right? Soteriology. Justice, mercy, grace. Ano ba justice? Ang justice, may kasalanan ka na parusahan ka. Pag hindi ka naparusahan nung nagkasala ka, walang hustisya. Amen? Pastor, nabagbag damdamin ko eh. Ang bait ko eh. So hindi justice yun, mercy yun. Halimbawa, nagnakaw ka sa 7-Eleven ng dingdong. Sinugal mo ang kalayaan mo. Dahil sa dingdong. Okay? Nagnakaw ka ng dingdong. Nahuli ka ng guard. Sabi ng guard, saan mo dadaling yung dingdong na yan? Gutom na po kasi talaga ako eh. Hindi pwede. Balik mo yan. Pumunta ka doon sa gilid, pipicturean kita. Lalagyan ko, wag pamarisan.
Papablatter kita, papabarangay kita. Pag siya na blatter, siya na pabarangay, or even worse na pakulong, yun ang hustisya. Kasi nagkasala siya, dapat siya parusahan. Correct? Sino sa inyo nagkasala? Kung papairalin ang hustisya, lahat tayo impyerno. Right? Amen? Pero iba yung mercy. Nagnakaw ka ng dingdong, sabi ng security guard, tigas ang ulo mo ha, matagal na kita minamatyagan dito, paligid-ligid ka. Imbis na yung lace kinuha mo, dingdong talaga. Wala kang taste. Pero dahil mabait ako, sige, hindi na kita ipapabarangay. Huwag mo na lang ulitin, papakawalan kita. Opo, promise po. Pag pinakawalan kayo ng mercy, naawa sa iyo eh. Kasi deserve mong mabarangay, mablatter, or even worse, makulong, pero pinakawalan ka, mercy. Marami sa atin, hihinto na dyan eh. Sabihin natin, yung hindi lang ako parusahan ng Diyos at di lang ako dalhin sa impyerno, masaya na ako eh. Correct? Pero iba grace ni Lord. Iba grace ni Lord. Sa grace, iba. Kasi sa grace, nagnakaw ka ng dingdong. Ano yung ninakaw mo? Dingdong po. Sabi ko sa'yo, lace ang kuhanin mo, ba't dingdong kinuha mo? Wala ka talagang taste. Alam mo, pwede kita ipabarangay, pwede kitang pakulong, pero bibigyan kita ng pagkakataon uli. Marami pong salamat. Ba't ka ba nagnakaw ng dingdong? Gutom na gutom po talaga ako eh. O sige, ito 10,000. Pumunta ka ng Vikings. 10 araw ka doon, araw-araw ka kumain. Now, kung ikaw yung nandun, mamamind blown ka eh. Teka lang. Dingdong lang Vikings, 10 days? That's why grace is too good to be true. Yes. Amen? Yes. That yes, hindi ka lang ng Lord tinanggal at inalis sa impyerno while you live here on earth. Blessed ka pa ng Panginoon. Pinagpala ka pa ng Panginoon. Sa tindi po ng kasalanan ginagawa natin, ni huminga tayo, hindi natin deserve. Pero maraming salamat sa grace ng Lord, hindi lang sa kanyang mercy. Amen. Now, bakit tayo masasabing, Pastor, righteous ako? Ako matuwid sa harapan ng ating Panginoon? Paano mo nasabing matuwid ako? Hindi mo alam kung anong ginawa kong kasalanan. Yun nga maganda, hindi ko alam eh. Pero ang mas maganda, alam ni Lord. At imagine niyo to, alam ni Lord yung extent, and yet, pinakita niya ang grace niya sa'yo. Pinakita ng Lord kung gaano siya kabuti sa'yo. Kasi kung papairalin ng justice, all of us will go to hell. Kung papairalin ang mercy, okay lang. Kasi di ba yung parang nagkapatawaran kayo, okay na kayo. Di ba? Pero yung mercy, naawa ko sa iyo, pero is one thing to show him something that they don't deserve. Hindi niya deserve na napakawalan, pero yung hindi mo na siya ikinulong, pinagpala mo pa siya. Come on. And it only happened because Jesus Christ suffered on our behalf. Dahil si Jesus ang napako, si Jesus ang nagdusa, kaya ikaw at ako ngayon, by the grace of God, through His grace, have been made righteous in the eyes of God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are righteous in the eyes of God. You are righteous in the eyes of God. You are righteous in the eyes of God. Amen? For this one man caused death. Ano sabi ng scripture? Verse 17. For the sin of this one man, Adam, everybody read this with me? Adam caused death to rule over many. Which means that because of Adam's sin, kamatayan ang naghari. Ang term dito, very kingdom. No? Death reigned. Sa pamamagitan ng kasalanan ni Adan, naghari ang kamatayan. So ibig sabihin, dahil naghari siya, you are under sin, under fear, under shame, under condemnation, under circumstances. That's why Jesus did not come to this world just to fix you. He is trying to overthrow the regime na nagahari dito sa mundo. At ano nagahari? Kamatayan. Let's continue reading. Verse 17. Everybody now. Class, 1, 2, 3, go. For the sin of this one man, Adam, caused death to rule over many. But even greater is God's wonderful grace. Continue reading. Next slide. And His gift of righteousness for all who will receive it will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ. Lahat ng tatanggap dito sa grace na ito, listen to me, will reign in life. Will reign in life. Look at the contrast, friends. When Adam sinned, lahat tayo ay na-under ng paghahari ng kamatayan. Look at the screen now. Dahil sa kasalanan, lahat tayo under ng kamatayan. Meron po ba ditong hindi mamamatay? Lahat tayo subject to death. Because of sin, lahat tayo subject to death. Pero ano sabi ng scripture? But those who will receive the gift of righteousness. Ano ang sabi ng scripture? Basahin natin ulit. Will what? Will reign, will live in triumph, will reign in life. Tingnan nyo to. Kay Adan, nasa ilalim ka ng kamatayan. Pero ano sabi ng scripture? Because you receive the grace of God,
you will reign in life. Wala ka na sa ilalim ng kamatayan. Wala ka na sa ilalim ng takot. Wala ka na sa ilalim ng guilt. Wala ka na sa ilalim ng shame. Wala ka na sa ilalim ng condemnation. Why? Because of Jesus Christ, you will reign in life. Natatakot ka pa rin pero hindi na siya naghahari. Kinakabahan ka pa rin pero hindi siya naghahari. Nalulungkot ka pa rin pero hindi siya naghahari. Nakakaramdam ka ng guilt pero hindi siya naghahari. Nagkakasala ka pa rin pero hindi na kasalanan ang naghahari. Why? Because you reign in life. I love that part. Reign in life. Hindi sinabing you will reign in heaven. You will reign someday. You will reign next week. Hindi ka maghahari next day. You will reign here on earth. Ibig sabihin, you will reign over temptation. Hindi someday, right now. Amen. Sin has no dominion over you. Sin has no power over you. Hindi next day, right now. You will reign right now while you're still living. You will reign in life today. Bakit? Dahil kay Jesus. So ibig sabihin, yung righteousness mo, hindi nasa iyo dahil malakas ka. Kaya ka righteous kasi connected ka sa Diyos. Yung connection mo sa Kanya, ang nagbigay sa iyo ng gift na yan, kaya yung gift of righteousness is imputed to you. It is not something that you've done. It is something that God gave as a free gift to you and for me. So every time, lalapit si Satanas sa iyo. Sisimba ka pa? Late ka naman na. Uwi ka na lang. Wala na ring upuan eh. Nasa overflow ka na rin lang naman. Uwi ka na. Pwede mo sabihin, oo nga, uwi na lang ako. After all, napakarumi ko. Asalanan ako. Tapos, pero every time sasabihin sa'yo ng kaawayan, sasabihin mo sa kanya, yes, I consider myself as a sinner. But because of what Jesus Christ has done for me, God already declared me righteous in His eyes. Amen? Yes. Marami po sa atin when we sin, sino sa inyo nagkakasala? Nagko-confess ba kayo sa inyong pagkakasala? Hindi kay Father Stephen. Kay Lord. Right? When you confess your sins, binubulalas ng bibig mo, nagkamali ako, Lord, patawarin niyo ako. Tama yun. I-confess mo kung gaano ka makasalanan. Tama yan. Parinig mo sa lahat. Lahat ng pagkakamali mo, pero wag na wag mong kakalimutan yung isa pang confession. I-confess mo kung gaano ka karumi, pero wag mong kakalimutan i-confess kung paano ka ginawang matuwid ng Panginoon nung siya ay namatay para sa iyo. Yes, confess how sinful you are, but also confess how you've been made right with God because of what He did for you. Verse 18, please. Verse 18. Sabi ng verse 18? Verse 18 na. Yes, Adam's one sin bring condemnation for everyone, but Christ's one act of righteousness brings a right relationship with God. And a new, everybody say new life. Everybody say new life. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Listen, hindi ka lang pinatawad, hindi lang tinanggal ang guilt mo, nirestore yung buhay mismo. Amen? Kasi, pwedeng sabihin ng taong pinatawad na kita. Pwedeng sabihin ng taong bibigyan pa kita ng isang chance. Pero alam mo, parang may kulang. Alam mo, ginawa ni Lord, hindi niya lang tinanggal yung guilt. Hindi lang niya tinanggal yung shame. Nirestore ng Panginoon yung buhay. What a contrast. Si Adam nag-introduce ng kamatayan, pero si Jesus nag-introduce ng buhay. Na ang record mo sa Panginoon, because you are made right, your record is clear. But at the same time, yung record ni Jesus Christ ay na-credit to you. Hinerase ang iyong kasalanan, pero pinalitan niya ng kabutihan ng ating Panginoon. How did that happen? Verse 19, because one person disobeyed God, many became sinners. But because one other person obeyed, many will be made righteous. Many were made righteous. Hold on. Verse 19. Because one person disobeyed God, many were made sinners. Pansinin nyo, hindi sinabi na, because one person disobeyed God, many committed sin. Hindi mo siya kinumit, but you were made sinners. So you are not a sinner because you sin. You sin because you are a sinner. Sino po sa inyo, graduate kayo ng college kung paano magkasala? Hindi natin pinag-aaralan kung paano magkasala, right? In fact, pansinin nyo mga anak ninyo, 2 years old, 3 years old. Tinuruan nyo ba silang maging madamot?
Pero bakit yung mga bata, this is mine. Hindi mo siya tinuro. Pero ginagawa niya. Bakit? Nature ng tao. So you are not a sinner because you committed sin. You commit sin because you are a sinner. Big difference. Right? So ibig sabihin, hindi mo inaral kung paano magkasala kasi nature talaga natin yun. Kaya kung isipin natin na ang Christianity is just behavior modification, parang mababa po ang tingin natin sa grasya ng Panginoon. Because real Christianity is not just modifying how you behave. It's all about transforming who you are. So hindi ka sumusunod para maging matuwid. Sumusunod ka because you've been made righteous in the eyes of God. So paano nangyari yun? Hindi po ako matuwid. It's all about representation. Di ba? Kung wala ka sa Garden of Eden pero naging makasalanan ka, nung ginawa ni Jesus, wala ka dun sa Golgotha. Pero naging matuwid ka dahil sa ginawa ng ating representative. Ibig sabihin, yung righteousness na meron ka, hindi siya rooted kung gaano ka kabait, kung gaano ka kadisciplined. Ang righteousness na meron ka kay Kristo ay rooted sa kanyang pagsunod, sa kanyang righteousness, at sa kanyang ibinigay para sa bawat isa sa atin. Listen to me, church. Your standing before God is secured. Your standing before God is secured. Not because of your obedience, but because of Jesus' obedience. Kaya secure ang standing natin before God, hindi dahil matuwid tayo, kundi dahil si Jesus Christ ay katuwiran natin. Amen? And last verse 20, God's law was given so that all people could see how sinful they were. But as people sin more and more, God's wonderful grace becomes more abundant. Can we read that together? Sarap nitong basahin ng choir eh. Everybody know. God's law was given so that all people could see how sinful we are. But as people sinned more and more, God's wonderful grace becomes more abundant. Habang lumalaki ang kasalanan ko, lalong nag-a-abound at lumalaki ang grasya ng Panginoon sa akin. Yung kasalanan mo nag-create ng malalim na hukay na ikaw mismo hindi mo na kayang umahon. Pero ang grace ng Lord nagtayo ng bundok sa parehong hukay kung saan ka lumubog. Because where sin increase, the grace of God abounds much more. Now I know what you're thinking, Pastor, I'm not that sinful. Kasi sa totoo lang, lalo pag nasa church tayo, parang hindi mo makikita. Tingnan mo yung katabi mo, hindi mo nakitang ganyang kabait siya. Parang kanina nga, nagtataas pa siya ng kamay. Sabi mo, grabe, no? Iba talaga nagagawa ng church, ng Lord, no? Totoo naman. Kasi pag sa action, madaling pikein minsan. Right? Pati sa pagsasalita, kaya mong pigilan ng sarili mo, uy, nasa church ka, huwag ka magmumura. Nasa church ka, huwag gagawa ng masama. Kasi pagdating sa action at sa salita, parang ang daling pigilin, lalo pag alam mo ko na, siyempre, appropriate behavior, appropriate language. Pero pagdating dito sa isip, wala pong perpekto pagdating dito. Tingnan nyo, iniisip nyo na kagad, ang tagal mo matapos, Pastor, please finish. Kasalanan yan. Overtime ka na naman, Pas. Kasalanan po yan. Dito lahat tayo bagsak. Lahat tayo, pagdating sa pag-iisip, all of us failed. That's why, sabi nga ng Romans chapter 3, walang matuwid. Wala kahit isa. Walang kahit sino magkiklaim na siya'y matuwid. Kahit po'y nakatayo sa harapan ninyo, hindi po perpekto. Hanggang ngayon nagkakasala pa rin ako. At hanggang ngayon nagkakasala ka pa din. Pero maraming salamat sa regalo ng ating Panginoon. Kahit ikaw ang pinakamasamang tao sa buong mundo, even your worst sin cannot stop God from loving you. The Bible wants to send you an invitation. Come to me, anak. All of you who feel tired and heavily burdened, and I will give you rest. Kung titignan ang context ng Matthew 11, this is never about physical tiredness. Uy, pagod ka, nagtrabaho ko buong araw, pero sabi nung, lumapit ka kay Lord, bibigyan ka ng kapahingaan. Okay din, pwede naman, hindi naman siya mali. Pero kung titignan mo ang context, ang sinasabi ng scripture doon, lahat kayo na napapagod sa religious obligation ninyo, lumapit kayo sa akin. Because many Christians now are so tired trying to prove and earn their way to heaven. You don't have to earn your way to heaven. Jesus already paid the price for you. Binayaran na ni Jesus Christ ang access mo papunta ng langit. When He died on the cross, He paid the price for you. Sa Old Testament,
hindi sila makalapit sa Diyos. Hindi sila pwedeng lumapit sa presensya ng Diyos because God's presence will consume men. Pero more than 2,000 years ago, at the cross, on an exact Good Friday, the first Good Friday, ang sabi ng scripture, when Jesus cried out, "It is finished," tetelestai, it is done. Ibig sabihin lahat, bayad na. Paid in full. Ibig sabihin yung kasalanan mo, kasalanan ko, pinagbayaran ng Panginoon nung ang kanyang katawan ay nahirapan sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng Biblia, yung kortina na nagse-separate sa holy place as sa most holy place. Yung division na humahad lang kaya walang access ang tao sa Diyos. Ang sabi ng Biblia ay nahati sa gitna. Mula ibabaw hanggang ilalim. Mula ibabaw hanggang ilalim. Mula ibabaw hanggang ilalim. Kasi hindi ikaw yung umakyat, siya ang bumaba nung ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Come on, let's shout His name, Jesus, and thank God for His grace. Thank God for His mercy. Thank God for His forgiveness. Thank God, Lord Jesus, thank you for everything that you have done. Thank you, Jesus. As messed up as I am, as weak as I am, minahal mo ko, inibig mo ko sa kabila ng aking pagkakamali, sa kabila ng aking pagkakasala. Hindi na ako kamahal-mahal, hindi na ako katanggap-tanggap, pero marami pong salamat. Iniwan na ako ng lahat. Siniraan ako, hiniwalayan ako ng ibang tao, pero maraming salamat, Lord. Sa mga pagkakataong walang gustong tumanggap sa akin, ikaw ang tumanggap sa akin. At hindi mo inantay na mag-improve muna ako, mag-repent muna ako, tinanggap mo ko as messed up as I am, and that acceptance should lead me to love you even more. Lahat ng naniniwala dito, stand up to your feet right now.